Paano ang buhay niyo nung maliit kayo? Siguro feeling ko maghaman kami dati kasi yung lola ko is nasa ibang bansa. And then nung bumukod kami ng pamilya ko, nila papa, naghirap kami ng malalang. Nagkaroon kasi ng problem ang parents ko. Umalis yung mama ko, hindi na nagpakita. Papa ko parang na-depress, hindi siya makapag-work. Nung bumalik ang nanay mo, anong sinabi mo sa nanay mo? Umiyak lang ako, sabi ko, miss na miss kita, ma. And then yung nanay ko is, doon niya lang nalaman na, ganito na ako. Ang tatay mo? Ayaw niya. So paano ka napadpad sa comedy bar? Nadadaanan ko yung isang bar na nakalagay, looking for stand-up comedians. Sabi sa akin nung pinakamay-ari, ano kaya mong gawin? Hindi ka pa naman nagko-comedy bar. Nakakatawa ka ba? Ano pakiramdam mo nung nanalo ka ng Entertainer of the Year? Tanda-tanda ko yung naramdaman ko, naiyak ako, nasaktan ako kahit nanalo. Bakit? Kasi maraming hosts that time na hindi naniniwalang kaya ko. Kasi bakit ni-nominate yun, kapapasok pa lang niya. Siyempre, papansin niya. Ay, siyempre, sip-sip kay mama. Hindi naman magaling niya. Bakit na-nominate niya? Hindi mananalo yan. Meron nga ako naranasan na sumobra sama ng loob ko. Sikat siya, pero hindi ko na lang i-mention. Pero baka... Blind item. Bumention na ako sa no. Kumano na siya. Hindi ka na makakakita ng respeto sa akin from now. Alam mo, kuya, kahit na nagiging nice ako, marami parang naiinis ako. Ito nakaranas ako ng physical daw. Na-physical ka? Stage. Ay, talaga? Host din to? Oo, sinampal ako, tumalsik yung higaw. Anong ginawa mo? Tuloy, pero hindi ko na siya... Nag-joke ako, tumawa ang tao, pero umakit sa station, sabi niya sa akin, bakit ka nag-joke? 1 gig lang naman ang utak mo. Hihintayin ko ang panahon mong mawawala ka. Sa 7 mga kalaban ko, pahihirapan ko kayo, kabugin ako. Total package, lahat ng hinahanap ng pagiging Entertainer of the Year, makikita nyo. Kaya naman, hanggat may oras pa, pwede na kayong umatras. Hello mga kachika, welcome to my vlog. Nandito po tayo sa Bacoor, Cavite na kung saan pupuntahan po natin at kikilalanin po natin ang isa namang taga-library na kung saan candidate po siya bilang isang Entertainer of the Year. Tignan natin kung ano naman po ang kanyang kwento. Sabay-sabay po natin kilalanin po mga kaibigan si Mandy. Yes, tara na! Hi, kuya! Saan si Mandy pala yun? Ay, na si Mandy. Hello po! Hello, Mandy! Chika, hello po! Kuya, thank you for coming. Nasaan tayo, Mandy? Andito tayo sa Golden Oasis kasi since ako yung nagpapa-renovate ang bahay, so dito muna ako nag-i-stay, but na mabait yung boss namin dito. Ah, libre ka dito? Yes po, lahat ng mga performers dito. Ay, ang yaman. Pwede ba ako dito? Ay, liga na, tara na. Alamin natin kung makaka-check-in tayo. Ha? Oo, check-in talaga tayo. Halika na, kuya. Halika na. Alam nyo, actually, hindi ko po siya personal nakakilala si Mandy. Yes, kuya. Dahil, diba? Pero nakikita lang tayo pagka-library, nag-anniversary. Dito po tayo. Yes po, okay na po. Mababait yan sila. Totoo ba? Mababait sila. Pwede ka na lang i-massage. Ay, totoo ba? ang yaman-yaman mo naman, naka-check-in ka dito. Hindi kasi kami mga performers kami, may privilege kami na mag-stay. Since yung owner lang pinapasukan namin dito sa bar and then hotel, kasi silang owner. So kami pag nalalasing-lasing, sa mga performers, dito na kami pinapatulong. So, kailangan makilala ko yung owner na yun. Sure. Dito ba siya? Yes po, nasa office. Ay, second floor tayo. Yes po. Hello po. Ay, si Sir Erwin, siya po yung boss. Sino daw chika po? Hello po. Gusto ka lang niya ma-meet? Gusto kita ma-meet Sir Erwin kasi gusto ko rin mag-hotel dito. Check-in na po. May alay sa loob. May alay agad-agad. Diyos ko, hindi pa lang sisimula ang ating interview. Kasama po yung sa privilege namin. Yes, nahira siya sa kwarto. Ay, totoo. O, ayan. Ito po ang nagmamayari ng napakalaking ari. Ako ang may-ari ng hotel at yung bar sa baba. Ay, ito ang pala dito. Nag-flower na sa kapatid. Hello po.
So eto na nga mga kachika, ito na, sabay-sabay na po natin kilalanin si Mandy Flores. Sa kung saan, taga saan si Mandy? Ako talaga yung pinanganak sa Tondo, Manila. Pero buong angkat ko is from Pampanga. Yun doon galing ang mga Flores. Ah, okay. Kasi alam ko ng Flores de Mayo. Saka sa Tondo. Gagalangin, Tondo, Manila. Oo. Doon po ako pinanganak sa Manuel Hospital. And then ako ang unang-una nilang babaeng pinanganak. Totoo. Oo. Ilan kayo magkakapatid? 3, I am the eldest po. Saan sumunod sa'yo? Lalaki, he's now 36 years old. And then yung pinakabunso namin is 33 years old, babae naman. Na may kanya-kanyang buhay na sila. May kanya-kanya pong pamilya na sila. Way back pandemic, bumukod ako ng bahay kasi gusto ko maranasan. Sosyal. Ikaw talaga yung bumukod. No? Sa pandemic talaga, bumukod ka talaga. Bumukod ako kasi may partner ako. So mag-live-in, yung partner kami noon. And then yung mga kapatid ko noon nagsipag-asawa na sila. Sabi ko, ay, mabalikan ko na yung parents ko para naman meron silang guide. Paano ang buhay niyo nung maliit kayo? Siguro ang feeling ko mayaman kami dati kasi yung lola ko is nasa ibang bansa. And then lahat parang pag may package, tapos may bahay kami, nakakain kami ng masarap dati. And Ay, ang then, ganda. And then sama-sama yung buong tita ko, yung mga kapatid ng papa ko, Sa isang mama ko sa bahay. isang bahay. So lahat kami pinagsama-sama kami ng lola ko. And then nung bumukod kami ng pamilya ko, nila papa, naghirap kami ng malalang. Bakit kasi kayo bumukod? Iba pa rin yung may sarili kang bahay, makakakilos ka ng maganda, eh tita ko rin naman is gusto na mag-asawa. So parang ganun lang din yun. Bumukod kayo ng bahay, saan kayo napadpad? Sa Tondo pa din? Sa Tondo pa rin po. Pero magkakasama kami dun sa may Lumitrit. So, pamilya na kayo doon bumuna. Opo, kasi doon na rin ako nag-aral sa Calderon. Kaya, Anong trabaho ng tatay mo? ang tatay ko dati sa Flavor Smart. Para siyang sales agent po dun sa Flavor Smart dati. While my mom is a band singer. Ah, may lahi naman pala kayo. Actually, my mom and my dad, nagkakilala sila sa singing contest. Oo, talagang ano kayo, nasa blood niyo talagang singer. Buong angkan, actually. Ang Opo. taray. Ang lola ko din po kaya po nag-ibang bansa is because kumakanta rin po. Ay, ang boga. Opo, tapos nakapag-asawa din ng foreigners, so ganun din. Tapos nung humiwalay kayo doon, nagbago lahat ang buhay niyo. Yes po. Kasi, Nagkaroon kasi ng problem ang parents ko. Umalis yung mama ko, hindi na nagpakita. And then, papa ko parang na-depress, hindi siya makapag-work ng maayos. So, ganun din nangyari. so nung umalis, ang mama mo umalis. Oh yes po, nagkaroon sila ng problem. Napunta mama ko sa Singapore. Kumakanta sa mama. Kumakanta po doon. So, may topic pa rin po, nagkikita-kita pa rin kami. And then, buti na lang, bumalik pa rin yung mama ko sa akin. Pero nung umalis ang mama mo, ay komunikasyon kayo. Yes po. Sa papa mo lang hindi. Yes po. Ganun. Ilang taon tumagal ang mama mo sa Singapore? Ang mama ko tumagal mga 7 to 8 years. Ganon, komunikasyon lang. Yes po. Di lumaki kayo sa tatay niyo. Yes po. Tatay ko nagpalaki sa amin, bumuhay sa amin. Kasi hindi nagpapadala ang nanay mo. May ganon. Hindi May siya ganon padala. moment. Yes po, talaga. Kaya medyo nagkagulo-gulo yung pamilya namin. Kaya kami naghihirap ng malala. Oo, kasi nung umalis ang nanay mo, na-depress ang tatay mo. Yes, sa depressa. Paano doon nilalampasan yun? Wala mo, Kuya Romel, ang pinagmamalaki ko lang is dahil naging bakla ako. Kasi di ba tayo mga bakla, hindi tayo pumapayag na ito ang buhay natin. Kailangan may kinikita tayo. Kasi sabi ko, nakikita ko, gising sa umaga, wala na namang makakain. Ilang taon ka niyan? 13, 14. Yung pagising mo, walang pagkain. Walang pagkain, yes. Tatay ko is lalong nalulungkot. Siyempre yung anak niya hindi niya ma-provide. So ako, nag-step up ako. Hindi ko masasabing walang ginawa ang father ko. Parang Oo. feeling ko lang kasi is Kulang. mas capable akong kumilos. Pero 9 years old ka pa lang nun, diba? Mga 9 years old ka noon. Mga kapatid ko mas maliliit pa sa akin. Elementary ako nung mga grade 6. Siguro mga 11, 12 na ako. Gaano katagal tumagal? Siguro mga 5. 5 years na gano'n. Yes. Hindi kayo lumalapit sa mga kamag-anak niyo. Lumalapit, pero kasi minsan, di ba minsan, mahirap lumapit sa mga kamag-anak. Ayoko kasi na may lalapit na may naririnig. Minsan, syempre, hindi naman may iwasan. Kasi may kanya-kanya naman silang budget, di ba? Buti na lang, in one click, nagkaayos sila ulit. And then yung lola ko is naging okay na ulit sa amin lahat ng pamilya ko. Binigyan kami ng bahay dito sa Cavite ng lola ko. Yun. Ilang taong ka na niya? Ayan, ito na yung mga 16 years old na ako. Ay, high school ka na niya. High school na ako. And then, yun naman ang gusto ng lola ko, yung magkaayos kayo, tutulungan ko kayo ulit. Ang galing. So, Bait ang lola mo. yes po, actually. Nung naging maayos na, binigyan kami ng bahay. So, dito na po na kami nakatira sa Cavite. Sa Cavite na rin kayo nag-aaral. Nag-aaral din po. Sino nagpapaaral sa inyo? Dati po lola ko. Pinagtulungan kayo ng lola mo Pinagtulungan at ko, saka yes po, ng nanay ko, ng pamilya ko. Then binigyan kami ng business natin na mga sasakyan o yung mga van, 2 van yun. Bigay ng lola mo.
Yes po, tapos para may pagkaabalahan ka na. O, ayun na yung pinakaginabuhayan namin. Tapos, ang mama mo, Ang mama ko, siya naman nag-aasikaso na sa amin. nagsama ulit sila. Yes po. After 7 years. Yes, kaya medyo maano yung buhay namin dati. Pero nakakatawa lang din, no, na uwi din sa maganda. Yes po. Pero anong iniisip nyo nung nagkahiwalay? Malungkot. Pero hindi kami vocal sa pamilya namin na pag nag-aaway nga sila dati, tahimik lang kami. Nung bumalik ang nanay mo, ano sinabi mo sa nanay mo? Umiyak lang ako. Sabi ko, miss na miss kita, ma. And then, yung nanay ko is, doon niya lang nalaman na, ganito na ako. Pagbalik Babae ka na. Sabi niya, pero but na, tinanggap naman ako ng Ang tatay mo, Nung una hindi. Ayaw niya talaga. anong ginawa ng tatay mo? Nire-reject niya talaga pagiging gay Nireject mo? niya talaga. Sobrang nireject niya talaga. Pero pagdating ko daw ng first year high school, doon niya na daw unting-unting tinanggap. Na wala na ako magagawa kasi pitpitin ko man yan, bugbugin ko man yan, paluin ko pa rin yan, bakla pa rin. Pero hindi ka nakaranas ng ganun sa tatay mo, di ba? Siguro mga nasasampal, napapalo. Kasi Okay. nakikita kasi merong check eye, may lipstick, may cheek teeth. So, ano yan? Sampal ako. Pero hindi ako pumaya. Laban-laban ka talaga. Laban talaga ako. Sabi ko talaga, ay ito, anong gagawin ko? Doon sa tinanggap na lang ng tatay ko na, okay, ito ka na. Basta ayaw lang ng tatay ko yung mga rumarampa sa gabi. So talagang taong bahay ka rin talaga. Hindi pa rin. Rumarampa ka pa rin talaga. Tigas ulo ka. Hindi kasi pag gabi mga Miss Gay kasi di ba ang sarap-sarap panood ng Miss Gay tapos nangangarap ako one day sasali ako siya. So, kailan mo nalaman na meron kang boses? Bata pa lang po ako. Di ba karaoke pa lang po dati. Kumakanta na ako. Pinapakanta na ako ng tatay ko. Pinapanood. Ano kinakanta mo dati? Paminsan-minsan ang una kong kanta. Diyos ko, Richard Reynoso, ikaw ba yan? Paminsan-minsan yung gano'n. So, lago kinakanta yun. So, lalaki ang boses mo? Hindi, nung bata ko, so medyo maliit eh. So, medyo panlalaking kasi sumasali din ako sa singing contest. Saan ka nakakarating ng pagsali-sali mo sa singing contest? Buong Bloomingtree. Hindi kasi ako sinasali ng tatay ko dati sa mga singing contest. Yung ako lang ang nagpapalista kasi nga gusto ko talaga mag-perform. Nanonood naman ng mga kamag-anak mo? Magugulat talaga sila na, uy, kasali yung anak mo doon. Yung ganyan. Hanggang sa magugulat talaga sila kumakanta na ako doon. Nanalo ka naman. Nananalo, minsan hindi. Tapos minsan naingit ako sa mga nakagawa. Kasi gusto mo magaw. Kasi naman, paano ka magagaw kung Richard Reynoso ang boses mo? Pero ano po, nung nagbahag na ako, kasi meron ako sinalihan singing contest sa mga bata, ang kanta ko is Tagumpay Nating Lahat. Ano nga yun? Yung ano, sama-sama nating abutin, inakamag tayong nabituin. Yung kinanta ko yun, so ay, magbabahag ako. Feeling ko naka-national costume ako ng singing contest. Sino gumagawa ng costume mo? May mga tita kasi akong Consentidor. May Galing. mga titang consider. Isa rin yun sa mga nakatulong kung ba't ako natanggap ng tatay ko. Kasi mga kapatid ng tatay mo, syempre, pinapaliwanagan siya. Ano yung pinakamalaki mong pa-contest sa silalihan? Hindi siya singing contest. Ano lang siya? The Amazing Philippine Beauties. Saan to? Rojas Boulevard. Yung Wow Philippines, lahat ng mga transgender na mga Nag-perform ka doon? Yes. Nag-perform ako doon kasi nung nag-transition ako na gumagawa. Sumali ako sa Amazing Philippine Beauties 2012. Tapos nakita nilang may talent ako. We need you, sabi ng Korean na we need you, I like you. So can you perform? So sure. Paano ka napunta naman doon? Hindi, mahilig na akong mag-misgay dati. Talagang laban na laban ka, sama ka na sa mga bakla kung nasaan talaga. Yes, kaya sila Preston Garcia nga nakakalaban ko dati. Ay, ang ganda-ganda. Oo, kaya nga sabi ni Ate Francine, nakita kami sa Clouds last time niya, oy, natatandaan kita, naglaban tayo dati. So, yes. Pero, hindi siya pang buhay. Oo. Sugal ang Miss Gay. Naniniwala ko ang Miss Gay lagi is pag panahon mo. Pag natapos na yung panahon mo, lagi ka lang matatag. Kasi taon ako na nanalo dati, puro title dati. Super title ka talaga. Super title ako dati. Marami ako mga, ay naku, paalam mo lang Kuya Ruby. Ang dami mong trophy. Sa bahay namin, kaya sa mga nakabox, ang dami ko Ang talaga. dami mong inelmong mga bakla. May mga moment na nakatatalo ko sila ng one time. So, ay, namamangha ako. Kaya nga sa pag panahon. Itong ibig mo sabihin, beauty queen ka dati talaga. Beauty. So, paano ka napadpad sa comedy bar? College ako, way back 2000. Saan ka nag-college pala? Sa STI. Natapos mo to? Second year as a shape course kasi ako. 2 year lang. Ako. So yun siya. So parang nadadaanan ko yung isang bar na Ferlin sabi ko ang pangalan dyan sa Mimolino. Nakalagay, looking for stand-up comedians. Sabi ko, ay, try ko kaya. Ay, malakas talaga rin ang loob
Pre, kasama ko yung best friend ko na Pre. Mabaihan ka na rin talaga rito. Yes. Wala pa. Pero wala pa akong mga ganitong gano'n. Wala pa. Wala ka pang bube. Wala pa. Kasi talagang tikling na tikling ako. Hindi mo nga ako makikilala dati kung tututusin. Pero nag-champion, nag-win ka. Kaya hindi ka pa... Because of talent portion. Malaking puntos talaga. Pagka pumasok ako ng top 10, ang paglalaban sa top 10 is 50% talent and 50% question and answer. Biglang makukuha ko 50% talent. Nalalaglag sila talaga dyan. Ano nga kinakata mo pag talent portion? Hindi ako muna kumakanta. Nag-ma-impersonate ako. Umaakit ako sa bubong ng court. Ay talaga ito yung mga napatipikal na baklang pang pyesa talaga. Yes, kaya kahit sobrang ganda nyo, lagot kayo sa kapag nag-talent ako. Ay talagang, ay ano mo talaga, binabarbie mo lahat talaga yun. Yes, may mga videos ako na buti nga may nakapag-save pa dati ng mga videos ko. Ay naku, mapapanood po natin yan. Yes. Tapos, eto na. Paano ka napadpad sa Comedy Bar nung nakita mo may nakapaskil Yung nakapaskil. Sabi ko, gusto ko to eh. Kasi nung way back ng sis pa sa GMA7, diba lagi doon ng mga taga-library, Anton Diva is my inspiration. Wow! Anton Diva talaga ginagaya ko dati. Pati magsingin. Kasi maganda ang boses ko dati. Nag-regine ako dati. Tapos yung pagpasok ko, sabi sa akin nung pinakamay-ari, ano kaya mong gawin? Hindi ka pa naman nagko-comedy bar. Nakakatawa ka ba? Ganun ang sabi Oo, sa'yo. kasi ko, subukan niyo lang po muna ako. Ay, sinugod mong subukan Oo, mo. subukan niyo lang po muna ako. Wala pa akong experience, but I can sing. Ano kaya ang Shine. Cause you make me shine, shine like a soul in the heaven. Siyempre, nung bata pa ako, Mas mataas. clear. Oh. Clear talaga. Nung kinanta ko yun, bongga siyang na ganyan. Sige, bibigyan ka na ng schedule. Magkano ba dyan? 200. Masaya na ako kasi gusto ko lang naman is magdamit, Magpa-girl. mag-perform, magpa-girl, kumanta, like Anton dito. Yun lang ang nasa isip mo noong panahon. Wala akong pakialam sa kinikita dati. Gusto ko lang talaga mag-perform. Hanggang sa yung mga singer-singer dati, ilagay mo sa akin si Mandy para may taga-bilid kami. At ang pangalan ko sa comedy bar dati ay hindi po Mandy. Ano pangalan mo? Tuesday. Wednesday. Hindi, Regine. Pinangalanan ako Nang may-ari. ni Matuts, kung kilala niyo po si Matuts. Si Matut. Oo, siyang senior ko dati. Kasi ako kumalat na ng kumalat ako sa mga comedy bars. And then pinangarap kong mag-library. Ayan na. Dito na tutuwa. Paano ka napadpad sa The Library? Actually, hindi ako nag-start sa library. Nag-start ako sa Comic Avenue. Okay, doon din sa Bacoor. Oo, sa Bacoor. And then, ito si Sir Erwin kasi is laman ng comedy bar yan. So, bilang kaibigan ko si Sir Erwin, nag-celebrate siya ng birthday sa Comic Avenue. And then, inakupin yung buong Comic Avenue. And then, pinapunta niya. Sabi niya, kumanta ka nga sa stage. Sabi ni Sir Erwin. Kumanta ako sa stage. Nag-perform ako, kumanta ako. Sabi talaga ni Mama, uy, magaling ka. Entertaining ka. Sabi ni Mama? Oo, so niya iiwan namin yung number kay Leo, which is the manager. Kinabukasan, tinawagan ako. Nakapunta na ako sa Comic Avenue. Hindi nagbibiyaw Beyonce ako. Sinabi na ko ni Mama, walang Beyonce na butas ang stockings. Talaga, sabi ni Mama. Train ako sa Comic Avenue, powered by the library. In 1 year, nag-nominate ako agad as entertainer of the year ng Comic Avenue. Nasulat ako. And then I won. Entertainer of the Year ng Comic Avenue. Yes. May katay ako nun, si Wendell. Si Wendell Valdez. Magtagtay po kami nun. Sabi ko, oh my God, nakuha ko agad. Nagulat ako. Now, this time, biglang nagsara. Siyempre, nag-pandemic. Oo. Nagbukas ang library. Automatic, kinuha sa akin ni Mama. Pumasok ko sa library ng schedule. Kaya po, easy access ako sa library. Kasi kahit pa paano, napatunayan ko na yung sarili ko kay Mamu. Pero, matagal. Kasi 2012 pa lang, nag-audition ako sa library. Hindi ako nakapapasok. Natandaan ka ni Mamo nun? Hindi na. Kahit si Tito Danilo de la Cruz nga, sinabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo, Tito Dan, sabi mo sa akin dati, ang pangat-pangat ko, bakit ako umakit sa stage? Ano pakiramdam mo nung nanalo ka ng Entertainer of the Year? Naiyak ako noon, tanda ko yung naramdaman ko, naiyak ako, nasaktan ako kahit nanalo. Bakit? Kasi maraming hosts that time na hindi naniniwalang kaya ko. Kasi bakit ni-nominate ko yun, kapapasok pa lang na. Nakakarinig ako ng, syempre, papansin niya. Ay, syempre, sip-sip kay Mama. Hindi naman magaling yan. Bakit na-nominate niya? Hindi mananalo yan. Harapan yun. Tanda ko yung mga host na yan. Ako naman, okay, sige. Nasasaktan ako. Umiiyak ako ng palihim. Kasi hindi ko naman kailangang i-ano yung sarili ko sa kanila, patunayan. Pero sabi ko, papatunayan ko sa gabi ng pagtatanghal ko. Bawat hiling nyo sa akin na pag kailangan ko mag-guess sa inyo, sige, mag-guess ako sa inyo. Kukunin ko ang loob nyo.
ng walang bayad. Pag kailangan yung servisyo ko, kahit mababa ang TF, sige, bibigay ko sa inyo. Kinuha ko yung respect ng mga kapwa ko host dati na hanggang ngayon, yung mga nagbaba sa akin, okay naman. Ano yung pinakamasakit mong narinig na almost gusto mo nang iwanan ng The Library? Nag-joke ako, tumawa ang tao, pero umakit sa station, sabi niya sa akin, bakit ka nag-joke? 1 gig lang naman ang utak mo. Ha? Ano sagot mo? Hindi ako kumikibo, sabi ko, sorry po, ganun lang, sorry po, hindi na po mauulit. Hanggang sa pinanghihinaan ako ng loob. Bababa ang self-esteem mo doon? Pinanghinaan ako ng loob, sobra doon. Nung iniyak mo yun, ano sinasabi mo sa sarili mo nung umiiyak ka nun? Nadidemonyo ako, sabi ko talaga, hintayin mo yung panahon ko. Hihintayin ko ang panahon mong mawawala ka. May ganun akong Ay, may ganun ka rin. May palaban kang moment Oo. agad, pero hindi mo inaano. Hindi kasi mataas ang respeto ko sa kanila. Siguro pa sa sarili ko lang. No. Sabi ko, hintayin mo yung panahon ko. Siguro ikaw ang namamayagpag ngayon. Pero, hintayin mo naman yung panahon kung ako naman. Pero papakitaan kita ng mabuti pa rin. Baka sabihin, may sounds cliche, pero yung mga non-darkness sa akin, hanggang ngayon, inaano ko sila. Hello po. Pinapakita mo pa rin ang kabutihan. Opo. Hanggang ngayon, tatawag silang Nay. Marami pa rin hanggang ngayon nagka-darkness sa'yo. Wala na. Lalo na nung napunta ako sa hideout din, may mga matatapang talaga, strong personality talaga dyan. Pero sa puno, process lang to. Hanggang ngayon, okay naman na kami. Kaya nga sa library ngayon, nung ako naging leader ng Tuesday, ilan ang bago sa akin dyan, 4. Sa akin nag-start na araw. Hindi ko sila inaano. Tama. Ina-darkness kasi sabi ko, what goes around comes back around. Diba? Sa kung anong tinanim mo siya nga anuhin mo. Pero ako kasi, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa mga ganyan. Kasi wala din naman mangyayari. Isa lang ang circle na. At saka sa kwentuhan natin, hindi ka nakaranas ng nung bata ka. Maganda kasi ang foundation mo. Maganda, tapumangit, nagubanda ulit. Alam mo yun yung gano'n? Opo. Kaya hindi ka masyadong nagtanim ng galit sa mga, ano mo yun, trinabaho mo talaga yung estado mo ngayon. Opo. Pero may mga minsan pag nalalasing ako, iniiyak, nakikita ng mga friends ko na, syempre pag lasing ka, yung emosyon mo, diba? Ay, lasinggera ka din. Hindi, syempre sa trabaho, may mga times na kailangan mag-inom. Pagka minsan yun, nagkukwentuhan kami sa mga pinagdaanan ko, minsan iniiyak ko na lang. Yung nilalabas ko, bakit gano'n? Hindi ko man lang naranasan yung ganito. Hindi ko naranasan yung magandang birthdays dati. Kaya ngayon nagsa-celebrate na ako ng birthday kasi hindi ako nakapag-celebrate dati. Wala pa ang nanay mo. Yes po. Tapos ngayon, ang ginagawa ko sa mga comedy bars, pag birthday ko, lagi ako nag-show. Kasi hindi ko man sila malibre ng mga pagkain, paalam. Pero at least, yung talent ko na sinishare ko na lang kung ano yung talent ko. So parang yun yung pinaka-great ko sa kanila. Anong sabi ng pamilya mo ngayon sa'yo? Ang tatay ko lagi niya sinasabi, naawa na ako sa'yo na. Tumutulong ka ngayon? Yes. Ako talaga ang provider ako na hindi ako tumitigil. Ang tatay mo hindi lang nag-work. Mayroon kaming store, nasa po, ayan, pagkaabalahan mo na yun. Pero syempre, iba pa rin kasi yung kita mo. Kasi nagkasakit na siya. Eh, ano sakit ng Ay, yung hypertension, na pagka bumabiyahe siya, nahihilo na siya sa Hindi na pwede talaga hindi siyang na po. mag-drive. So, ang ginawa ko, may store na siya. Oh, parang mama mo? Nag-ano siya sa TSWD. Yung parang mga caregiver sa Aruga. Oh. Doon po siya sa bahay Aruga. So, ganun na lang po talaga. Ikaw na lang talaga ang kasama nila ngayon. Yes po. Yung mga kapatid mo, May mga kanya-kanya ng trabaho. At hindi ko inuobliga yung mga kapatid ko na mag-share. kasi may pamilya sila. Yes, kaya ang sabi ko na lang sa kanila, sa birthday ng mama natin, sa June 18, 60th birthday yan, mag-share tayo, bigyan natin ng bonggang-bonggang birthday sa mama. Ganun lang kuya talaga. Tsaka sabi ko, gusto ko rin pagtanda ko kasi may ganon. May gagawa sa May gagawa nun para sa akin kasi hindi ko naman inuobliga pero lahat naman kasi tayo tatanda. Kayo ako nasira man ng pamilya nyo, kayong mga anak, try nyo pa rin buuin ang pamilya. Magbibitiw sa pag-asa. Huwag bibitiw sa pag-asa. Lahat may circumstances na darating sa buhay natin, mga pagsubok, pero huwag kayong bibitaw. Kasi sino mag-aakala sa 7 years, di ba? Thankful pa rin ako kay Lord, binibless ako. And thankful ako kasi may mga kaibigan din ako. May mga kaibigan ako mababait. May mga tumutulong sa akin kahit maraming nang babash ako. Especially kahit naman may mga bashers. Marami ka bang kaibigan sa trabaho na? Yes po. Especially si Kish, ng Hideout. Siyang tumulong sa akin paano ko mapapansin ni Miss O dati. Maraming din sila na tumulong sa akin na naniniwalang may talent ako. Na at least hindi ka bumitaw at di ka napagod ipakita sa kanila yung talent mo. Sabi ko pinanganak akong performer. Tama. Yung mga darkness mo ngayon, okay na kayo? Yes. Wala yes. na. Wala na. Pero may nakakaranas pa din ako yung mga idol ko dati. Ay, idol ko to eh. Bakit ganito siya sa akin? Meron nga ako naranasan na sumobra sama ng loob ko.
Sikat siya, pero hindi ko na lang i-mention, pero baka... Blind item. So sobrang fan ako niya. Siyempre, di ba kuya, pag nakita mo yung bebeso, pero pag bineso mo siya, ganyan lang siya sa'yo. Ay, Una, nagkita kami ulit. Bineso ko. ano sabi sa'yo? Sabi niya, ganon, wala ka man lang, hi. O kaya, later na lang, darling. Hindi ka rin nadadala. Hindi. Ba't ko wala akong pinapakita masama, nagbibigay pugay ako sa'yo. Super talaga, no? Tinatrabaho mo talaga. Pero nung bandang huli, panglima na, bumeso na ako sa no. Kumano na siya. Gumanon siya. No. Kung sinagot ko na lang doon, okay, di ka na makakakita ng respeto sa akin from now on. Sinabi mo yun. Hindi, yun, at the back of my Sa sarili. At the back of my mind. So ngayon, pag nakikita kami, hindi ko siya pinapansin. Pero pag sinita niya ako, may isasagot ako. Nung panahon nire-respeto ko na hindi mo ko pinansin. Ngayon, hinihingi mo yung respeto ko sa'yo. Hindi naman sa pagigati kuya, pero Pero naiintindihan naman kita kasi ilang beses ka naman nag-try. Pinahiya ka ng bonggang-bongga. Siyempre dapat matuto rin kasi tayo kung napapahiya ka na. Bakit mo kailangan lang sa alang-alang yung kahihiyan mo, di ba? actually kuya, napapahiya na ako. Yun ang Kaya naiintindihan kita. Yes, ako napapahiya na ako. Mabait ka pa nga eh. Kung sa akin yung isa pa lang, pangalawa, wala nang pangalawa. Kasi isa pa lang, give up na ako doon. Eh, super idol ko kasi. Nilulook up ko talaga. Sabi ko, galing. Gumagawa ang galing. Ang talino nito. So magaling pa rin siya ngayon sa'yo. Yes. Hindi nabubura ang talent niya sa akin. Hanggang ngayon. Ang galing. Mapalakpak pa rin ako sa kanya kahit di. No. Hindi nakatababatin. Pero pag pinanood kita, papalakpak. Ay, galing. Mapalakpak. Hindi naman di nabubura ang talent niya sa akin. Yung paghahama ko. Pero masama lang talaga yung loob ko. Yung ganun. Sana mahilong pa yung sama ng loob mo para mas lalo mo siyang ma-appreciate. Kasi hindi lang sa trabaho kasi natin, hindi lang naman galing ang pinag-uusapan dito. Yes, kuya, yan pala natutunan ko sa library. Kahit gaano ka kagaling, kung attitude ka, hindi ka rin aangat. Exactly. Naniniwala ko attitude first before talent. Tama. To follow lang ang talent. Ang talent talaga natututunan niya, pero ang ugali hindi. Kaya yun ang ginagawa mo ngayon sa sarili mo. Maging nice sa lahat. Alam mo kuya, kahit na nagiging nice ako, marami parang naiinis ako. Kasi magaling ka. Naiirita sila sa'yo. Piling ko lang. Pero hayaan mo na yun. Huwag mo na silang bitbitin. Sarili mo na lang ang bitbitin mo. As long na hindi ka na sinasaktang physical, dead man. Pero kapag pinisikal ka na, naku, huwag kang pumaya. Ito nakaranas ako ng physical daw. Na physical ka. Stage. Ay, talaga. Host din to. Oh, sinampal ako, tumalsik yung higaw. Hala? Oo. Anong ginawa mo? Tuloy, pero hindi ko na siya pinasukan. Ay, May dugo eh. May dugo. Pero ang bait mo pa rin. Pero sa kung hindi na po ako papasok, pasensya na. Ayoko po nang sinasaktan ako sa stage. Okay naman yung mga slapstick joke sa mga ganyan-ganyanan yung ganyan. Pero yung dumugo yung tenga ko, ay may mali. albahin naman yun. Hindi Hindi mo siya kinausap. Napagkukwentuhan nga namin actually. Okay, kasi nagkita kasi kami ulit sa isang bar. Sabi ko, oh ma, sabi niya, ba't hindi ka na nagpaparamdam sa akin? Remember, nung ginawa mo sa akin dati. Ganun mo. Kinuwento ko siya, oh my God, yan pala yung nangyari. Meron pa siyang ginawa sa akin dati na, uminom ka. So ako napilitan ako uminom bilang respeto. Pagkagulat ko, tawa na siya ng tawa. Pagtingin ko may pustiso dun sa baso. Di ba? So paano ko siya papasukan? Okay pa rin sa'yo yun. Hindi siya okay sa akin that time. Pero tumagal na siguro after 7 years, nagkita kami ulit. Pag nakikita ko siya, okay na. Okay na. Bait mo. Wala din naman mangyayari. Katigiran ko, kung makikipag-away ako na may pag-away. Wala. Kaya nga itong idol ko nga, sabi ko kahit dinedma niya ako, idol ko pa rin siya. Hindi ka magtatagal sa industry na to kung uunahin mo lagi yung emosyon mo. Ilang taon ka na dito sa industry? Magta 20 years na po ako sa August 10. Galing. Malayo na ang narating mo sa Singalong. Thank you po, kuya. Ano yung naaalala mo kung babalikan mo na dati? Ano lang to? Ngayon, iba na. Gusto kong balikan yung panahon na walang-wala kasi yung mga panahon na walang-wala ako, yun yung ginamit kong instrumento para matuto at magtagal sa industry. Sabi ko nga minsan yung mga bata, alam mo, wala akong ganyan dati, swerte nyo. May provided na kayo ng video ngayon. Samantalang tayo CD, bit, USB kayo. Everything, pinoprovide na sa inyo ng bar. Saka 20 years, stable ka na nun. Thank you. Sobra. Huwag kayong mapapago. Kung gusto nyo talaga itong magtrabaho, tsaka huwag nyong unahin sumikat. Unahin nyo munang matuto. Exactly. Perfect yun. Tama yun. Sabi nila sa akin, tagal-tagal mo na parang hindi ka pa umaalagwa. Sinasabi talaga sa iyo sa harap. Oo, sinasabi sa akin, uy, alam mo, ang galing-galing mo, bakit hindi ka sumisikat? Sabi ko, naniniwala ko kung para talaga para sa iyo talaga yun. Alam mo, ano ka rin, no? Lapitin ka rin talaga sa mga no? Binubuli ka nila lagi. Bulihin talaga. Hinahayaan mo kasi. Pero ngayon may mga moment na pag lumaban ako, magugulat sila, akala nila laki na ng ulo.
Hindi yung paglaki ng ulo ang paglaban mo. Pinapaalam mo lang sa kanila na dati yung binubuli, hindi na dapat mo yung bulihin dahil lumalaban na. Kasi kuya, yung mga nambubuli sa akin ngayon, tinitignan ko sila ngayon. Di po sa pagkayabang, mas mataas na ang status ko sa inyo ngayon. May investment akong bahay, ganyan kasi may sasakyan ako. Marami akong trabaho, marami akong rackets. Pero pag tinitignan ko yung mga nambuli sa akin ngayon, So, oo nga wala naman. nang tumatanggap sa'yo. Hindi ka na tinatanggap sa trabaho. Ngayon, nanghihingi ka sa akin ng sa'yo. Kaya sa tingin ko, okay lang sa akin na direct kasi may balik yun. Ngayon sila na lumalapit sa akin. Ayan na, panahon na. Ito rin sinasabi mo, panahon mo na. Anong gusto mo sabihin kay Mamu Andrew Trias? Mamu, maraming salamat unang-una sa lahat at hinayaan mo kung pakita yung talento ko, naniwala ka sa talento ko. Kasi Mamu, kung hindi ka naman naniwala sa talento ko, wala ako ngayon dito. Pinilit mo na manominate ako kasi talagang hindi ko binoto ang sarili ko. Ikaw ang nagsabi sa akin na kailangan i-nominate kita kasi nakikita ko sisikat ka. Hindi ako titigil, Mandy, hanggat di ka sisikat. Kaya maraming salamat sa iyo, Mamu, sa pagtitiwala at hindi ka napapagod intindihin ako bilang performer mo. Salamat, Mamu. I love you. Ang galing. Kasi yung si Mamu ang nagpupush sa'yo, iba yun. Kasi ang ibig sabihin na may nakikita siyang MII pa naman si Mamu sa mga ganyan. Sa mga magulang mo, kaya sa mama mo at saka sa papa mo. Sa mama at sa papa ko, huwag niyo na masyadong pagurin ang sarili niyo. Dito ako para sa inyo. Hindi ako titigil magtrabaho hanggat kaya ko. Aalaga ako ang sarili ko para mas matulungan ko kayo hanggang sa dulo. Galing. Nakakatuwa naman. Kasi yung personalidad mo talaga, fighter ka rin eh. Mainin. Alam mo yung fighter na hindi palaban na o pag pinalo mo, papalo ka rin. Oo. Hindi ganon. Mag-aantay ka ng chance mo para paluin sila. Basta ako, wala akong ginawang masama sa inyo. Pag may nangyari sa inyo, kasalanan mo na yan. At least wala akong ginawang masama sa inyo. Galing. Sana ma-maintain mo yung ganyang attitude mo kasi nakikita naman kita na yung puso mo talagang mabait ka. Thank you, kuya. Oo, kaya okay lang yan. Kahit na sa ano pang sinasabi ng mga kasama mo na mga basher mo, let me yan. As long na alam mo yung sarili mo kung saan ka nakatayo, dun ka lang. Yes po. Tapos, anong gusto mong sabihin? Dahil ito na, pangalawang ano mo to, nomination mo for the Entertainer of the Year. Ano ang gagawin mo ba sa araw ng paligsahan nyo, talbugan nyo? Ito lang ang masasabi ko sa 7 mga kalaban ko, pahihirapan ko kayo, kabugin ako. Total package, lahat ng hinahanap ng pagiging Entertainer of the Year, makikita nyo sa paglalaban natin sa June 15. Kaya naman, hanggat may oras pa, pwede na kayong umatras. Kako, fierce. Di ba? Nakakatuwa. Ganun no, para happy. Oo, happy lang kasi ito talaga healthy competition ito eh. Pinaglalabanan nyo talaga. Pero iba kasi to, iba to eh. Iba yung labanan ngayon. Sayang nga din last year, sabi ko, ano ba to last year? Kasi magkahawak kami ni Kuya Dax. I was the first runner up last year. Oo, pero ngayon, ito na naman. Alam mo, natutuwa ako sa iyo kasi lahat ng taon parang nominated ka Yes. lagi. Minsan kasi hindi mo naman kailangan makuha yung corona para sabihin magaling ka. Yung mapasama ka lang, okay na yun. Pero syempre, iba pa rin yung nasa iyo ang corona. Yes po. Actually, yun ang Goal mo? goal ko. Sabi ko kasi, nagiging Entertainer of the Year ako sa iba't ibang bar. Pero ang goal ko kasi, library. Gusto ko mailagay ako sa history book ng library. Ayan sa coffee table nila. Na I was once the Entertainer of the Year ng the library. Once. Kapo. Alam mo, naniniwala naman ako at malakas ang pakiramdam ko, lahat ng ginagawa mo kasi iniisip mo at pinagtatrabahuan mo. Kaya hindi malayong makuha mo yan mga pangarap mo. Ganon. Yan naman. Diba? Actually, Kuya, nung last year, kami Kuya Dax, ang dami ng flashback. Talagang hawak ko si Kuya Dax, tapos tinitignan ko si Kuya Dax. Hala, pinapanood ko lang to sa TV dati. Isa to sa mga pinapanood ko, biglang hawak ko na. Kalaman ko na. Sabi ko, doon ko nasasabi na, ay, bumubongga na pala yung career ko. Uy, siyempre. Kaminsan kasi dapat ini-evaluate mo rin yung sarili mo para alam mo kung ano pa yung dapat mong gawin, para ma-improve mo pa. Dapat kasi lagi tayo nag-i-innovate, alam mo yun? Yes, the innovation. Yun ang sasabihin ko. Oo. Kasi hindi ako nag-i-stick sa natutunan ko lang. Pero may dapat pa ako matutunan. Yabang yan, no? Di totoo po, huwag tayo matatapos sa isang natutunan mo lang. Tapos kung ano yung ginok ng mga previous mga legendary hosts natin, yun na lang ang gagawin mo. No, for me, mag-aral tayo lahat. Kung meron kayong gagamitin na mga legendary hosts, i-innovate pa natin yung mas maganda. Perfect. Dapat kasi ganun. Kasi karamihan na talaga, wala nang innovation na nagaganap. Panay imitation na lang. Diba? Oo, Totoo. yun.
For me, comedy bar is a dying industry na kasi lahat na lang is nakikita sa social media at pag pumunta sila sa mga comedy bar, same lang ang ginagawa ng mga bakla. Di ba? Mag-aaral tayo, I'm not perfect host, pero ako, promise, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. At hindi ako naniniwalang makinig sa jokes ng mga baguhan. Kasi doon ako humuhugot sa mga bagong host. May sinasabi sila na hindi ko alam yung term. Ano yun? Kasi ay, yung pala yun, gawin natin yung joke. May natututunan ako sa mga bagong host. Kaya proud ako sa group kong Tuesday. May resemblance nga kay Anton Diva, no? Yung mata. Sinabi nga po ni Ate Anton, kamukha ko siya. Kamukha mo si Anton kasi nakasama ko yan ng tapos pasibol pa lang si Anton nagsisimula. Nakasama ko na kagad siya. Sobrang idol ko siya. Kaya meron akong 20th anniversary na show, nag-guest siya. Gusto niyang mag-perform with me kasi nga, and then nakiusap ako sa okay lang ba? It's okay kasi ano mo yun celebration niya. So, kailangan ko Marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Yes po. Marunong ako tumanggap ng pagkatalo kasi lagi ko na lang, it's not my night. Minsan kasi sa mga patimpalak sa lahat ng mga contest, yung may natatalo ka na hindi mo deserve, naranasan mo na yun. Yes. Anong pakiramdam mo? Na-hurt. Sabi ko, really? Nagagalit ako in a sense na, sana, hindi nyo na lang kami pinag-effort kung meron ka naman palang hanggang doon lang. Pero hindi ako nagagalit doon sa taong nanalo. Kasi hindi naman niya kasalanan yun. Ang may kasalanan doon is yung mamili. Wala naman, ganun lang talaga, kuya. Minsan nakikipag-away, hindi naman ako perfect. Nakikipag-away ako pag nagagalit ako talaga. Pero, bandang huli, sorry, pasensya na sa pag hindi pagkakaintindihan. Ayoko nang umahaba yung problema. Ayaw mo ng drama. Ayoko. Tama yan. Siguro tumatanda na rin ako, kuya. 38 na. Hindi pa naman. Hindi mas matanda ako sa'yo. Pero ang data mo! Ayan, yun ang gusto ko marinig talaga after kahit pinasa ko yun. Pagpasok kanina nung ako sabi, nagbubulungan yung mga staff namin. Sabi niya, si Miss Maris Lacalbay. Sabi ko, no, si Kuya Romel. Sabi. Gusto ko baka, sana sinabi si Kyla Estrada. Sabi. Oo. Pero alam mo, Manny, nakilala na kita. At saka alam ko na yung personalidad mo. Alam mo, natutuwa ako sa ginawa kong itong interview sa inyo. Kasi unti-unti ko kayo nakikilala. At nakikilala kayo ng ating mga kasamahan. Kasi syempre, yung mga malalapit lang naman sa'yo, ang kilala ka talaga. Pero ngayon, kapag napanood na nila to, ito pala yun. Yes. Kaya pala ganun. Dapat kasi ganun eh. Hindi ako nagagalit sa taong wala namang ginagawang masama sa akin at hindi ko kilala. Kasi minsan may mga tao nagsabi sa akin, uy, alam mo ba sabi na ganito, angat to ng performance mo. Hindi ko naman na rin eh. Sinabi mo lang yun. Pagkaharap ko naman, wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Okay naman, di ba? Hanggat wala kang ginagawang masama sa akin at harap-harapan, hindi ako magagalit sila. Sa 20 years mo, anong natutunan mo dito sa Singapore? Ang natutunan ko talaga is maging matyaga. Kasi huwag kang susuko agad. Biruin mo, 20 years na pala ako ngayon, nominated na naman ako sa library. Kita mo, hindi lahat is nakakaranas ng ganito. Pero feeling ko talaga, pag wala ka talagang tiyaga, bahala ka. Diba? Kasi biruin mo dati, hindi mo na itatanong, Kuya Romel. From Cavite to Pampanga, Cavite to Bulacan, every week yun pinapasukan. Na ang TF ko is 1,200. Wala ka pang sasakyan yan. Wala pa. Galing. Kaya nakita mo, dun mo mararamdaman na yung pagod mo dati, na compensated ka na, di ba? Ito, alam mo, dati nagkukumbut ka pa. Kung saan south to north, north to south, east to south, mga ganyan-ganyan ka. Pero alam mo ikaw ngayon, alam mo sa sarili mo na stable na. Oo. Yun ang importante kung nangyayari sa buhay ko. At least stable na ako, nakahinga na ako. Ipon na ako ng ipon. Paano di ka sabihan to not spend more than what you earn? Ay, talaga. Ganun ka. Very good. Siyempre, pag kinakailangan, may regalo ko rin ng sarili ko. Kagaya ng mga, first car ko kasi, kaya napaproud din ako sa sarili ko. After 20 years, siguro 1 year pa lang yung coach ko. Wala, meron na ako ngayon. Galing. Pero ilang years ako nakamotor, Pasig, Caloocan, minumotor-motor ko lang yun. Parang hindi nakakapag-girl. Oo. Pero sinaga mo. Ginagawa ko. Kasi yun pa lang yung kaya mong ibigay sa sarili mo eh. Pinakita mo, trinabaho mo, nag-ipon ka, makukuha mo. Malakas talaga yung motivation ng mga hinahangaan ko mga host. Kasi dati, nung bago ako sa Haida, papasok ako, nakikita ko lahat ng host, lahat sila nagpa-part ng kotse. Ikaw? Ako nakaangkas. Tapos pag uuwi na kami, lahat sila sakit. Sabi ko, ay, balang araw magkakaroon ako dito. Ito na. Ito na yung balang araw. Ito na yung araw mo. Yun lang, medyo naawala ako sa sarili ko that time. Parang nag-self-pity ako, wala akong mag-aangkas na. Okay lang yun. Kasi yun ang nagpalakas sa'yo. Yun ang nag-push sa'yo para mag-ipon. Para,
magkakaroon. Kung nagkaroon sila, magkakaroon din ako. Yan, kita mo. Tinulungan din kasi ako ng mga mahal kong mga co-host din kasi talaga. Talagang di sila nagsasawang turuan ako, tulungan ako. Nakakala ko dati magaling na ako dito sa South. Pero pagdating ko doon sa mga malalaking bars, hala, Diba? iba pala. So, may kailangan pa talaga ako matutunan. Sobra. Parang araw-araw kasi dito sa pagpapasok natin gabi-gabi, meron ka dapat na i-share na iba. Wag lang yung replay mo lang parang paulit-ulit. Ganon. Hindi ganon. Makakatuwa ka naman. Thank you, kuya. Salamat. Alam mo, ang ganda ng kwento mo kasi smooth sailing mong ginawa yung mga pangarap. Hindi ako nagmadali. Kaya nakita mo, ang sarap lalong ma-feel yung pag hindi ka nagmadali, yung pangarap mo unti-unti, tapos nakuha mo, ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdaman mo rin yung katawan mo. Tsaka pakinggan mo yung puso mo, wag lang yung isip ng isip na kikita ako ng pera, kikita ng pera, wag ganun. Kasi the more na hard kang gusto mo magkapera, lalong lumalayo eh. Napapansin mo yon? Actually, gano'n. Totoo po yun, kuya. Hindi ako, kailangan ko ng pera. Mapangbangin totoo. Kailangan ko ng pera. Hindi. Goal na lang ako, 3 tables lang tayo, pero ang pera natin ang laki. Di ba? May mga ganyan kasi mga panahon eh. Talagang pag nasa isip mo kagad pera, mas lalong malayo ang eh. Tsaka alam naman natin na mga entertainers na nagkakapera, hindi lahat na nabibigyan ng tip magagaling. Yung iba, hold-upper talaga. Ay, yes. Hindi na bumabalik yung customer kasi alam nilang babambangin lang sila. Yun ang nakakasad na part. Magpatawa muna tayo kasi pag natawa na sila sa atin, kusa nang bibigyan kasi na-entertain sila. Perfect. Ang galing. Kasi nag-try ako niyan. Nag-customer ako sa ibang lugar. Nung natawa ako, sobrang tawang-tawa ako kasi ang galing nila. Di ba? Lumabas yung 3,000 sa wallet ko, binigyan ko talaga. Di ba? Ako deserve nyo, ang galing-galing nyo. Matik kasi yan pag masaya ka. Pero kapag walang nararamdaman yung nanonood sa'yo, huwag kang umasa na bibigyan ka. Basta, good luck sa'yo. Thank you. Good luck sa'yo. Imbitahan mo sila, yung mga kaibigan mo. Mga friends, mga families, and lahat na may mga sumusuporta sa akin. Inaanyayahan ko po kayo this coming June 15 po sa The Library, that is Monday. For only 250 po ang aming entrance on that night. Supportahan nyo po. Walo po kami maglalaban-laban para po sa title ng Entertainer of the Year. So, I'm the representative of Tuesday Group. So, sana po kung sino man po manalo sa amin, supportahan nyo pa. At patuloy nyo pa po kami supportahan, win or lose. Maraming pong salamat, ma'am. Ready ka na ba? Super ready po, kuya. Ay, super handang-handa ka na talaga yun. Super ready. And tinulungan kasi ako ng cover sa lahat ng production. Kasi may production sila dito. Magkaalaman talaga. Production. Nakita mo ang swerte mo. Yung iba naghahanap pa para sa mga pero ikaw, meron kang sponsor. Nung sinuportahan talaga niya ako, sabi niya, parang hindi ka na mahirapan si Sir Erwin. Nilulungan niya rin ako. And then, tanong kay Mamo, okay lang po ba may support? Okay lang, kasi ang goal ni Mamo is lahat ng bar, i-gather natin lahat ng bar. Magtulungan tayo, huwag tayo magsiraan. Yan ang goal ni Mamo. Nakita mo, sino mag-aakala may tutulong kasi yun ang pinaka-ano natin eh. Pinaka-edge mo kagad. May sasagot kagad sa mga needs mo sa production. Good luck. Gusto kong mapanood yung mga performance niyo. Yes, kuya, thank you. Fierce ako sa gabi na yan, hindi ako sweet girl. Ay, so mga kaibigan, ayun na. Again, Mandy, maraming salamat sa'yo. Nakilala na kita ngayon this time. Harap ko kuya, mag-interview. Oo, kuya. Totoo. Ay, na-interview na kita. Ano na? Unlock na naman ako. Achievement na naman. Perfect. Kasi hindi po, pinapanood ko lang ngayon in-interview mo na ako. Oh, di ba? And happy ako na share ko ngayon yung story ko. Yes. At saka patuloy ka lang. Patuloy ka lang sa ginagawa mo at patuloy ka lang sa mga paniniwala mo. Kung ano yung nasimulan mo, palaguin mo ng bonggang-bongga para mararamdaman mo isang araw nandun ka na. Yes, kuya. Thank you po sa lahat talaga. Good luck sa'yo. Thank you, June 15 po sa iyo po. Ayan po si Mandy Flores. Aabangan po natin, manalo kaya siya sa darating na June 20 ba kung sino sa kanila ang ma-awardan ng Entertainer of the Year. So with that mga kachika, sa akin vlog, Den Mang Nega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.